This is your plan all along. Not that type of person. Nanay niya pa rin yun. O ngayon mamili ka. This family or silang mag-ina. Binisita ni Dr. John si Lola Nene upang kumustahin niya ang lagay ng matanda kung saan sinaad ni Lola Nene na minsay nalulungkot din siya pero nauunawaan niya na minsan ay ganun ang buhay na kailangan pa rin niyang ituloy kung saan nasiyahan naman si Dr. John dahil sa malakas ang fighting spirit ni Lola Nene na ganamang sinabi ng matanda na gusto din niya ang boses ni Dr. John na kasing gwapo niya. Napangiti pa si Monching habang nag-aayos ito na sinatapan niya ang mamang niya dahil kung ano-ano na naman ang pinagsasabi niya na humingi pa ng pasensya kay Dr. John dahil palabero talaga ang mamang niya na mas humirit pa si Lola Nene na pagsalitain pa niya si Dr. John dahil gusto niyang marinig yung boses niya na agad naman siyang pinagbigyan na with feelings pa kaya mas kinilig ang matanda na sakto namang tumunog yung pintuan kaya alam ng matanda na dumating na si Bingo pero hindi siya nagsasalita kaya tinawag siya ng mamang niya. Nang makaalis naman si Dr. John na hinatid siya ni Monching ay agad niyang tinawag ang apo niya. Sabay giniit niyang wala na silang kasama kaya pwede na niyang sabihin kung anong nagpapabigat sa kanya. Habang kasama naman ni Bettina si Nathan na kumain pa sila sa labas kaya agad silang sinundan ni Sherwin nang sabihin ng yaya nila na kinuha ni Bettina ang anak niya kaya nagpanggap na nagulat ang dalaga nang dumating si Sherwin sabay sinabi niyang nasabi ng yaya nila na hindi niya sinasamahan ang anak niya. Agad tinanong ni Sherwin kung hindi man lang ba magtatanong si Bettina tungkol sa shares ni Charleston na binenta niya sa kanya na nagpanggap naman ang dalaga na wala siyang pakialam doon na hindi niya pinapakailaman ang mga shares ng mga kapatid niya na walang kamalay-malay si Sherwin na palihim nang nagmamatsyag si Bettina at nagdududa na siya sa mga galaw niya kaya iisahan niya din si Sherwin. Sakto pang nag-ring yung cellphone ni Sherwin na nakapatong sa mesa na Miss A ang pangalan ng number na lumayo pa si Sherwin nang sagutin niya ito kaya mas lalong naghinala ang dalaga. Kinagabihan ay inakit na naman ni Bettina si Sherwin na ginamit na naman niya ang katawan niya at nang makatulog na ito ay dahan-dahan niyang pinuslit yung cellphone ni Sherwin na sinubukang buksan ni Bettina pero may password ito nang saktong tumawag si Annie kaya agad niyang pinitsuran yung number niya at naalala ni Bettina na baka si Miss A na nakasave sa cellphone ni Sherwin ay siya ang babaeng nakita niya na kinatagpo nito. Habang pupuntahan ni Bingo ang nanay niya kung saan ikwekwento ni Annie na may nagtangka sa buhay niya na agad sinabi ni Bingo na isa sa mga tiyo ang nakita ng nanay niya na pumatay kay Divine kaya gusto din nilang ipapatay si Annie. Aatakihin naman sa puso si Wilson dahil pamilya nila ang tinuturo ng mga ebidensya na nahanap ni Caroline na mismong pumatay sa mama niya na giniit pa ni Charleston na siya na lang ang sisihin ng dalaga. Habang lalantad na si Annie bilang major holder ng GLC at siya na ang bagong magmamay-ari ng kumpanya na si Bingo na ang magiging bagong CEO na pagbibintangan pa siya ng mga tiyo na ginamit niya si Caroline sa sarili niyang interes at makikilala naman nito ni Alumahan na si Annie ang babaeng nagbayad sa kanya para palabasing suicide ang nangyari at si Annie mismo ang titistigo na may matibay na statement dahil siya mismo ang nakakita kung sinong pumatay kay Divine. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.